At nagbabalik po ang Pep Talk Body Special. Oh. Kanina po iniwan natin si Riza ng tanong na after niya ba mag-post sa FHM, meron ba siyang ina-expect na mangyari sa kanyang career? Oo naman. Gusto ko magkaroon ng break din, syempre. At ma-maintain yung tuloy-tuloy na trabaho. Kasi ako naman, hindi naman ako nagrereklamo kung ano yung ibigay sa akin na role. Masaya ako sa trabaho ko. Kasi pagkatapos ng isang show, may bago uling show ako. So, kontento na ako dun. Yung nabanggit mo yung pagbibigay ng break. Kasi marami nagsasabi, among the Starstruck batches, yung batch nyo, yung Starstruck 2, yung ang sabi-sabi, hindi masyadong naging mainit, hindi agad naging maingay. Tapos parang ang bagal din ng pacing ng pagsikat. So, agree ka ba doon? Yes. Oo. Oo nga. So, ano nga realize? Ako, di ko rin alam eh. Bigla naman. Ma-realize ko lang. Hindi. Pero Di siguro, kasi yung batch namin, karamihan sa amin, mas pinili yung mag-school. So, kami lang, ilan lang may iwan sa amin. Ako, si LJ, si Mike, and si Kevin Santos. Kami lang yung And then, kami yung, like LJ kasi, nag-aral din siya. Like, kumbaga, hindi ganun 100% kami nag-focus on showbiz. Okay. Kaya hindi ganun kaingay. Riza, kasi kanina you were talking about disappointment sa career mo. Sabi mo na natural lang yun. Siguro isa sa mga sasabi natin na disappointment sa career mo, yung nanalo ka sa Starstruck, ikaw yung ultimate winner, pero parang naging mahirap yung pag-akit mo, pag-sikat mo. Yes. And like you, kasi mayroong ibang mga ultimate winners like Janellen Mercado, na parang mas matunog yung pangalan niya. Hindi, para naman sa akin, sabi nga nila, panapanahon lang yan. Feeling ko, yung generation namin ng batch 2 is hindi ganun kalaki na pagkatapos ng competition, boom agad. So, kailangan talaga namin pagtrabahuan. Pero ikaw ba, nag-self-criticize ka ba? Like, tinanong mo ba sa sarili mo na, ako ba, may kulang pa ba sa akin? And parang, nung naisip mo yung kung may kulang pa, did you address it? Did you try to improve on it? Oo naman. Lahat naman na nag-start na artista, may mga kulang pa. Sa'yo, kumbaga, hindi pa hinog. Sa akin, kasi nagsimula ako na napakamahiyain ko. So, ang dami ko ring limitations dahil nga sa lola ko. Kasi, sobrang conservative niya. So, hindi din ako sanay sa ganung klaseng kumbaga, ganung klaseng trabaho. So, parang naninibago pa ako nung simula. Kaya feeling ko, because of that, kaya hindi ganun kabilis nag-boom yung career ko. Ano yung mga pinagbawal niya sa'yo noon? Hindi kasi ayaw niya yung masyadong sexy, yung mga ganyan. Sexy na ba agad ang na-offer sa'yo agad noon? Hindi, yung mga damit, yung mga ganun. Kasi like before, hindi pa ako nag-artista, meron akong curfew hanggang 5 p.m. lang ako. Wow, that's early. Kahit high school ako, 4th year na ako, ganun pa rin ako, 5 p.m. Pinaka-late na yung 6. Kailan naging open si Lola na mas tumatagal na yung yung curfew mo, o wala nang curfew? Hindi, yung Starstruck, meron pa rin bawal ako lumabas sa late umuwi. Or kaya, after work, uwi. Ganon, dapat. So, nadala ko siya hanggang ngayon, kahit hindi na niya ako binabawalan. Kung nasanay na ako na gano'n yung ginagawa ko, so hindi ako mahilig gumimik, hindi ako mahilig mag-bar, uminom, wala, hindi ako gano'n. So, pero ko doon lahat nag-start yon kasi hindi ako masyadong nakikimingle sa mga tao. The way you talk, kasi minsan naririnig namin may criticisms na si Riza kung magsalita parang bata. Baby parang talk. baby. So, paano mo ba? I don't know. I-improve ba yun? Hindi, parang, I think so. Ngayon kasi hindi na masyado
yun nga, kasi feeling ko late bloomer ako eh. Okay. Talagang ganun, kaya nag-start ako na talagang nene, sobrang bata. Hanggang ngayon pa lang ako nagdadalaga. At 25. Yes. Okay. Pero pag kunwari dumating sa punto na mas maraming mag-ask sa'yo ng projects, ganyan, at may nag-criticize sila sa katawan mo, would you be willing to undergo enhancements? Do you believe in that? No. Okay. No. Kasi kontento naman ako sa katawan ko. Saka kaya naman dayain ng kutsinta. Alam mo yung kutsinta? Yung pula na masarap na matamis. Yung ano ba tawag ba? Silicone. Silicone, okay. Yung dinidikit na gano'n. Kapag ginagawa mo sa pan-air, dinidikit. Yun. Pero hindi. Maganda naman yung katawan mo. Sa tingin ko, Kailangan ko ba? Pero ano bang, sa ganda ng katawan mo, ano bang klaseng workout diet yung ginagawa mo? Tamad ako mag-gym. Wow. Sa food naman, mahilig ako sa chocolates. Jogging. Every day? Not every day. Pag nasa mood lang ako. Once a month? Depende. Pag nasa mood lang ako, nag-jogging ako. Tapos, kakain ako ulit after na jogging. Wala lang, jogging ako. Naisipan na. Ladies and gentlemen, Pepsters, that's Miss Raisa Senon. Thank you! Before tayo mag-end nga pala, baka gusto mong i-promote yung shows mo and Instagram, Twitter, Ayun. Mga Pepsters, Indio po every Mondays to Fridays after ng 24 oras. Tapos, Party Pilipinas po every Sunday. And follow me on Twitter at I am Raisa Senon and also Instagram. And sa Facebook fan page ko po, Raisa Senon. You ask her, sumasagot siya. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Kasi Raisa, meron kang katukayo, may kapangalan ka sa network. Isa pang Raisa. At meron siyang signature move. Ikaw ba, meron kang Yung signature batang signature move din since you're a dancer? Yung Raisa Senon signature, meron. Oo, gusto namin ng sample. So, bakit kasi niya yung happy dance ko na lang?